pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, na sabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, ang kung ano bang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Siya talaga, sinabit niya yung sarili sa hair follicle test at pwede siyang pumunta at sabihin niya sa mga taong nagsasabi noon na, ito, napahiya kayo, hindi totoo, tumahimik na kayo at magtulong-tulong tayo. Yan, ang dali niyang patahimikin lahat at sabihin niyang tumigil na kayo sa kakadakdak ninyo. Pero wala eh. Matagal na itong panawagan at hindi niya ginagawa. Dahil nga, yun nga, si Senator Amy na nagsalita at syempre, kapatid yan, matagal silang nagsama, may katotohanan. Aksyon ng iyong departamento ay preventive health. Diba? Etong lumalabas na naman yung mga flood control na, farm to market roads. Anong batayan nun? Saan ang gagaling yun? Ngayon yung kay Secretary Vince naging problema niya, mukhang irregular yun. Hindi dapat na gano'n. Kasi ang tagal, meron pa siyang Senado eh. Di dapat sa Senado na isingit na niya para man lang kahit sa reconciliation sa BICAM, lumabas yung usapin. Kaso sabi nila hindi eh. Puro maganda sa kwento ang lumalabas, no? Yung binabanggit nyo, Admar MJ, puro sila mismo nagre-report. Ito yung mangyayari. Maging dito sa flood control scandal investigation, ang Pangulo yung lumalabas, ito na yung nakasuhan, ito na yung ganito. Pero pansinin ninyo, pag-aralan ninyo, talagang kung ano lang kwentong gusto lang paniwalaan, yan din yung nangyayari sa budget natin ngayon. Marami din po kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Ano na po, Kong, ang inyo pong assessment, lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon, no? Magmula sa Blue Ribbon Committee, sa Independent Commission on Infrastructure, sa ICI, talagang questionable sa akin yan from day one. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura, ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical dyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bonoan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi ang pinayagang lumabas no? Dapat immediately inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man. Kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya yung pag-cancel ng passport sa pamamagitan ng hukom, no? O kung anumang korte. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, na sabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, ang kung ano bang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, no, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon
sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Di ba binanggit na, sabi dati si Traigib Olaybar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approbano ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga to hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Teksay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung nagdi-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol lang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldi ko ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, no, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung maliliit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya na magsalita si Saldico, di ba nabasabi ni Saldico, nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw nilang kunin yung kanilang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain, illegally. O, si Cabral, nagsalita. O, yung kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierrez Kong. Isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaaring sapitin ni Sergeant Orly Gutierrez? Kinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila. Para na lang sa Pasko at para na lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, etong dalawa, si Mark Teksay, at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So siyempre, nakalista yun sa dalawa. Ito galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi.
may ledger din siya, sinasabi niya ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldico. So yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam, si Saldico. Hindi lang DPWH yan. Nandyan ang DSWD, nandyan ang Department of Health. Sigurado ako, pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya nung chairman, kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman dun sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunoan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman, at may nakukuha ko mga bali-balita, na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so, very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam Opo, ay naayos lang Check, natin. check. Ayan, ayan, okay, ayan. sige, go ahead. bago lang si partner Okay. Admar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari ring sapitin ni former Congressman Bonoan? Former Secretary Bunoan. Opo, Yes. ng Department of Oh. Public Works and Highways dahil sabi po ninyo, siya na lang ang na bukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan, MJ, kasi siyempre, katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol, o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. Kasi makikita mo naman, di ba, Admar, MJ, nagsalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Nung si Saldi, ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, 7 araw, nagkaroon ng kaso na cancel yung passport tapos hinahabol na nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabuuan ng script na ginagawa nila. Na meron talaga silang, kumbaga, pagtatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya, nagbanggit ng mga congressmen. May narinig ka na ba tungkol doon? May nakasuhan ba doon? No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hanggang sa ngayon walang kaso na naipataw sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso. Pero pag chinek mo, wala talagang kaso. Walang sinasabing, in fact, ang sinabi pa ng ICI kay Speaker Martin Romualdez, ay wala silang nakikita ang pagkakamali sa kanyang role o sa kanyang pamumuno bilang Speaker ng House of Representatives. Congressman, magandang gabi si Admar po. Nakikita niyo po ba niya may double standard talaga dito? And at the same time, kapansin-pansin niyo po, napapansin niyo ba yung ginagawa ngayon ng pamahalaan, especially yung pagha-hype mismo, like kagaya doon sa pag-aresto dito kay sa mga Diskaya, no, pati yung pagbiyahe sa kanya, talagang heavy televised talaga yung kanyang mismo ang pangulo pa ang nagbabanggit dito sa ano na ito, kumbaga dito sa development, no, nung pagsasampa ng kaso hanggang sa naglabas ng warrant of arrest hanggang sa paghuli dito. Iba siya sa iba pang mga klase, no, yung talagang heavy televised siya, parang pinapayagan. Talagang napapahiya na ng husto, do inaakusahan pa, pero kumbaga
Siya yung nagiging ano parang tingin ng iba naging sacrificial lamb lang. Dahil hindi nga ito yung big fish, Kong. Alam mo, Admar, si Diskaya may kasalanan talaga. At nagsalita naman siya na talagang ito yung binigyan niya ng pera ng mga congressmen. In fact, sabi nga niya, di ba, ang kanyang punto de vista, parang lumalabas ng sa affidavit niya, kami ang pinilit ng DPWH, pinilit kami ng mga congressmen, ng mga politiko. Kami naman, negosyante lang, parang ganyan yung kanyang punto de vista. Pero kasama siya, may kasalanan siya. Ang mabigat dito, Admar, sa nangyari, si Diskaya kasi, kung titingnan mo, siya yung unang nagsalita, di ba? Nag-open up, sabi niya, ito yung nangyari, pinirmahan niya yung kanyang affidavit. Pero yung mga itinuro niya, walang kinakasuhan pa doon sa mga binanggit niya. Siya yung nauna eh. Nagsalita na siya kagad, di ba? Na ito yung mga congressmen na involved dito sa problema ng flood control at yung hihingian nga ng pondo. Ngayon, pagka naman inilagay mo yung kay Saldico, kasi yung kay Diskaya, kumbaga may sarili silang usapan ng mga congressmen at mga budget na kanilang pinag-uusapan. Pero yung kay Saldico kasi, yung kabuuang pondo ng gobyerno, yung allocables, magkano ba yan? Umigit from the start 2022, parang ang una dyan 700 billion, pagkatapos 800 billion, pagkatapos 500 billion itong huli. So ito yung pinaglalaroan nila Congressman Saldico na pondo na inaayos nila kung kanino ibibigay at dito nga nagbunga yung ilang mga flood control projects. O dito nangyari pala yung flood control project, karamihan sa mga allocables. So naniniwala ako, Admar at MJ, marami pang mga kontraktor na dapat sumailalim sa kaso. Dahil sila din naman involved dun sa sinasabing korupsyon na pagkuha ng pondo ng gobyerno. Pero ang intindihin po natin ay yung kabuang pondo ng gobyerno, trilyon-trilyon po yan, sino ang kumakamada? Kaya madalas ko sinasabi, MJ Admar, iyan, nung una, hindi ako nagsasalita laban kay Pangulo. Dahil ang sabi nung ni Gutesa, nagdi-deliver po ako kay Speaker Martin. Pagkatapos lumabas na si Saldico at hindi lang siya nagkwento. Nagpakita siya ng mga ebidensya, ng mga suitcases, ng mga mali-malitang pera na kanyang dinideliver. At sa aking pagkakalam, meron talaga siyang ledger. May pinanghahawakan siyang mga dokumento, kanino niya dinideliver ang pera. So very critical yung binabanggit ni Saldico dahil nga sa isang sindikato, kumbaga nagsama-sama kayo, sinasabi niya, ako naman nag-deliver ng pera sa pinaka-bossing. At sino yung mga bossing na yan? Si Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung ang tanong mo sa akin, MJ, itong kay Diskaya, pinapalaki ba nila? Oo. Pinapaganda nila yung kwento, pinapaganda nila yung presentasyon na kuno. Kami ang lumalaban sa korupsyon, ito, hinuhuli na namin itong mga taong to. Pero tingnan mo, scripted na scripted lahat. Scripted na scripted kung sino ang involved, kung sino mga congressmen na involved, ngayon may mga senador na involved, sino ang DPWH officials, yung mga kawani, yung mga maliliit. In fact, to be fair, wala pa ako naririnig ng mga senador at congressman na pumasok na dun sa kaso. Pero kung titingnan mo, nandito lang sila sa isang kwento na ayaw nila talagang umabot sa kanila yung asapin na ito pala yung ginagawa sa pondo ng ating bansa. Kaugnay dyan, Admar, at saka MJ, yung pondo ng PhilHealth. Bakit yung 60 billion kinuha nyo sa PhilHealth? Bakit yung 70 billion na dapat nilalagay natin taon-taon para tulungan yung ating mga kababayan, palakihin ang pondo ng PhilHealth, pagandahin yung programa, hindi nyo binigay. So, yung paglalaro ng pondong yan, hindi nagagawa ng mga Diskaya yan. Hindi nagagawa ng isang senador yan o isang congressman. Nagagawa lang yan ng kabuuang administrasyon sa ilalim ng Pangulo. Para i-order mo ang pondong to ilagay dito at itong pondong to ay ilagay mo sa flood control, ay talagang galing lang yan sa kataas-taasan para yan mabuo yung sindikato ng pagnanakaw ng pondo. Opo. Dito po sa kay kay Congressman Zaldico, nakikita niyo po bang marami pang mga dapat na ibulgar pa ito? Kong? Sa akin pala na, Admar, marami pa. At marami pa dapat siyang sabihin tungkol dito dahil 3 taon to eh. 3 taon na deliver ng pera. 3 taon na sinasabi niya 2 billion naman ang quota nila. Etong sinabi niyang huli, di ba? At ito, Admar, MJ, hindi nga to napag-usapan na. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 25 billion dahil nag-inutos mo na ilagay ko yung 100 billion na insertion. Ngayon,
Sabi ni Senator Phil Lacson, ay hindi, ibang usapin yan. Ang nag-deliver dyan talaga ay si Yusek Bernardo. Deliver niya kay Trigib Olaybar, Yusek Olaybar at saka kay Yusek Bersamin. Tapos sabi ni Saldi, hindi, ibang usapin yan. At hindi 26 billion yan, 52 billion ang dineliver mo. Dahil ibang proyekto ang pinanggalingan yan. So doon pa lang sa kwentuhan nila, 77 billion kaagad ang pinagkikwentuhan natin. Ganyang katalamak yung sitwasyon natin dito, Admar at MJ. At ako'y naniniwala, marami pang kwento si Saldi. Kung kailan siya lalabas, hindi ko alam. Pero sa 3 taon na ikaw yung Committee on Appropriations Chairman at binunin nyo tong usapin na to, talagang marami siyang kwento na pwedeng ilabas. At tingin ko marami siyang dokumento na pwedeng ipakita. Opo, dito naman po sa mga hindi na mahagilap, ano po yung nakikita nyo rito? Sila ba ay sadyang hindi na pinabalik? Kasi nalala ko yung sinabi ni Congressman Ko na parang pinangakuan siya na wag nang bumalik, kami na bahala sa iyo. Pero ang ending parang siya yung siya yung ginagawang sacrificial lamb. Siya yung nagiging ngayon. Kaya siya nagsalita. Meron ba kayong nakikita din niya posibleng anggulo? Yung mga hindi na nahahagilap ngayon, nakikita, maaring ganun din po yung ginawa sa kanya? Sa kanila? Yes, Admar. Ako'y naniniwala doon sa binabanggit mo kasi ngayon pa lamang nga, malinaw na sa akin yung mga binanggit ng mga tao. Kasi kung ako, based on the testimony of Yusek Bernardo at binanggit naman din ni Saldi ko, tapos nagbanggit din si Gutesa, pwede ko agad filean si Mark Texay at si Paul Estrada. Papakancel ko yung passport, papahuli ko sila. Katulad ng ginagawa lang kay Saldi ko ngayon. Pero hindi nila ginagawa, di ba? Pinapabayaan nila, tumahimik lang kayo, tumabi lang kayo. Yung 90 sundalo na kasama ni Saldi ko, wala naman nag-question doon. Totoo naman yung kay 90 sundalo na yun. Nila pinapatawag. Kasi kung ako yun, di ba ang tanong ko kagad, oy, ito bang sinasabi ni Sergeant Gutesa, nagsisinungaling ba to? Totoo, magsabi kayo ng totoo. Siyempre, malalaman nila kagad, sir, totoo po yan, nag-deliver kami, ganito, ganito. So, mapapatunayan, pero anong ginagawa? Wala, pinapatahimik lang. Nung banggitin si Secretary Pangandaman, ni Yusek Bernardo at ni E.S. Bersamin, ang unang gagawin ko kagad dyan, habulin sila. Oy, try give. At ikaw, Undersecretary Adrian Bersamin, ano tong delivery na pera na narinig ko? Ano bang ginawa nyo? Totoo ba to? At detalyado to armored car, Diamond Hotel, diyan kami kumukuha ng pera, dinideliver daw nila. Sabi ni Yusek Bernardo, pagkatapos, yun din ang yung, binanggit naman ni Saldi ko na totoo yan, pero mali ang figures nyo, 52 billion yan. Ano nangyari? Parang hindi na sila pinatawag, hindi sila kinausap. So, ito yung mga bagay. Ngayon si Secretary Pangandaman, pansinin ninyo, nung magsalita Saldi ko, tanggal ka agad dyan, 4 na katao. Nung magsalita kay Manny Bonoan, tanggal ka agad. Kay Lacadbral, tanggal ka agad. Sabi nila, nagsisinungaling Saldi ko, pero natatanggal to mga taong to. So, ano bang ibig sabihin nito? At ano ba ang nais natin? Gusto ba natin talagang katotohanan o gusto lang natin yung gusto nating katotohanan? Yung script na sinusundan natin. Kaya pinapakinggan ko kanina, Admar, tsaka MJC, Atty. Topacio, nabanggit din kanina kay Secretary Panelo. Sa akin hindi na ako magtatanong ng script. Alam ko na yung script. At ang akin na lang paniwala, itong taong bayan ay hindi nila basta-basta manloloko. At patuloy tayong nagtutulak. Ano ba ang katotohanan? Patuloy nating sinasabi, nasaan ba yung perang yan? Kasi ang perang yan, alam mo, MJ Admar, hindi naman yan basta pera lang ng gobyerno. Buwis natin yun. Di ba? Pera natin dapat yun na ginamit sana sa pangkalusugan. Opo. Ginamit sana sa infrastrukturang tama. So, tingin ko yung taong bayan talagang galit, naghahanap ng katotohanan at hindi pumapayag dun sa gusto nilang narrative o sa kwento na gusto nilang paniwalaan natin. Any comments po? Dahil meron pong at least 2 na ba o 3 opisyal ang nagsoli ng pera. Una, 100 plus million. Si Henry Alcantara ngayon nagsoli yata ulit ng 71 ba yun or 51, ganun din, million. Tapos nung isang araw naman, regional director ng NCR nagsauli din ng pera, congressman. Tingin nyo po ba ito ay lehitimo or parte rin ba ng sinasabi nyo pong script para nandun yung tiwala na ay magsasabi ito ng totoo at lahat ng mga sasabihin nito magiging gospel truth na. So kung sino yung idadamay nito, ito talaga yung mga big fish.
Okay. Alam mo, Almar, kasi wala namang problema dyan sa nagsusoli ng pera. At sa aking pananaw, syempre hindi ko naman masabi, hindi ako naniniwala na yun lang ang nakuha ang pera ni Director Alcantara. Dahil ang daming bilyon ang pinag-uusapan at kinikwento niya eh. So, anyway, nagsusoli sila ng pera. Ah, wala pa atang congressman na nagsoli ng pera, Admar, no? Pero ang alam ko lang yung kay Alcantara. Pero ang punto ko dito, kumbaga sa sindikato, meron kang sindikato ng droga. Kakaroon sila ng mga nagtutulak ng droga kung saan-saan. Sa ngayon, ang inuhuli nila, yung sindikato na nasa baba, yung mga nagtutulak sa kalye, sa squatters area, ito yung mga hinuhuli nila. Siguro pipitas sila ng isang mataas, yun yung kwento. Pero ang sinasabi ko dito, paano kayong sindikato yung kabuuan na nangyari? Hindi naman to isang tao lang na si Alcantara. Maniwala ka kung talagang totohanin nila yung kinikwento ni Saldico, sino kumuha ng mga budget na yan, sino yung mga contractors, makikita nila kung sino yung katotohanan. Yung 100 billion na binanggit niya, na binigay ni Presidente, sino yung mga contractors nun? Doon malalaman natin. Dahil sinabi niya, nagbigay siya ng 25% batay doon sa 100 billion. Di ang ibig sabihin, itong mga projects na to talaga, medyo may problema. Kasi 25% kagad ang binawas doon pala sa pagbibigay ni Saldi. Paano pa yung ibang mga ahensya na nabigyan? DPWH, yung back committee, nagbayad ng buwis, siyempre kikita rin yung contractor. So, sa katanungan mo, Admar, pagpapaganda ng kwento, di ba? Na kunyari may nuhuli sila, may nagsusurrender, may pinoposasan, pero sa totoo lang, hanggang dyan na lang yung kwentong yan. Yung lalim, yung kabuuan, yung sistematikong korupsyon, hindi nila palalabasin. Dahil nga mismo, ang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo, ni Speaker Martin, ang naging hepe nitong kabuang pagkuha o pagnakaw ng pondo ng gobyerno. Opo. Kong, dito po sa naging BICAM hearing kamakailan, nainis po, nagpaig ng pagkainis itong si Senadora Naan Sanep doon na sumisingit sa BICAM. Siguro, buti na lang at naging public ito, mas na-confirm no, na yung mga nakatago noon sa BICAM hearing ay may katotohanan talaga yung pagsisingit, yung parang ini-insert lang doon na sa BICAM, hindi mismo sa NEP. Meron po bang alam kayo na ito po ay labag sa ating batas na kung hindi sumusunod talaga sa NEP yung panukalang budget natin na ipinapasa ng BICAM ay illegal. At idagdag ko rin, nabanggit sa 2025 SONA ni Marcos Jr. na kung hindi nagre-reflect sa NEP ang, kumbaga kung may insertions man yan at iba doon sa NEP na ipinasa nila, ay hindi niya aprobahan yung mismong budget. Ano po ang pananaw nyo rito, Kong? Yes, Admar, MJ, siguro para maliwanagan yung ating matambayan, ang paggawa ng budget ng gobyerno ay isang metikulosong proseso. Ang ginagawa ng iba't ibang ahensya, gumagawa silang prioridad kung ano yung mga kailangan nila. Kaya nga binanggit ko si Secretary Pangandaman kasi iipunin nila yon sa lahat ng departments, DOH, DPWH, pangkalusugan. Tapos, ibibigay nila sa DBM. Magkakaroon naman ng DBM ng priority. Ano bang kailangan talaga ng bansa natin para maiahaw natin yung ating ekonomiya, para mapaganda yung kalagayan ng ating mga kababayan, maiayos ng lahat. So, bibigay ngayon to sa Kongreso bilang NEP, yung binabanggit po ni Admar, National Expenditure Program. Ngayon, titingnan na po ito ng Kongreso, magdidebate, magkakaroon ng mga pagbabago, ayan. Magkakaroon na po ng tinatawag na bill. Ito na yung pinaka parang bill po kasi batas na ito na yung pondo natin. Ngayon, maggagawa din po ang Senado. May batas din, mayroon ginagawang budget dito, may gagawing budget dito. Ang rule ng BICAM kasi, Admar, tsaka MJ, pag hindi nagkasundo, kahit sa batas, kahit na hindi budget, pag hindi nagkasundo, uupo tayong dalawa, ano ba yung mga provision ng batas na hindi natin pinagkasunduan? Ayusin natin. So, sa tanong mo, Admar, sa umpisa pa lang, hindi ka pwede maglagay sa BICAM dahil hindi nyo naman napag-usapan sa Kongreso. Di ba pag sinabi ko nyari, assuming lang, ako yung nasa Kongreso, sinabi ko, teka, ang paniwala ko, dapat lagyan natin ng pondo, imbis na flood, kunan natin ng kaunti yung flood control, ilagay natin sa irigasyon, mga proyektong irigasyon para sa magsasaka.
Pagka ginawa ko yun, papasok na po yun sa batas namin sa Kongreso. Ngayon, papasok naman sa Senado, wala dun sa kanila. Doon pag-uusapan sa BICAM sana, pag-iisahin. Teka lang, ito yung stand namin. Sabi na Senado, hindi eh. Ang tingin namin ganito, hindi. O mag-compromise tayo, baka pwedeng ito yung maging ano natin, final natin. Pagkatapos nun, babalik na naman sa Kongreso at sa Senado para magkaroon ng final approval. Ito yung napagkaisa namin, okay na ba to? Kaya yung sa tanong mo, MJ, kailangan talaga dumaan sa proseso. Hindi pwedeng pagdating lang doon sa small committee, isasaksak mo, di ba? Ang tanong, anong batayan? Ba't mo sinaksak yan? Ba't ka biglang naglagay ng farm-to-market roads na 300 bilyon? Saan ang galing yan? Ba't hindi na pag-usapan yan? Yun yung ayaw ng mga tao ngayon na para bang dapat transparent tayo. O kunyari, yung ginawa ng DPWH, pinatanggal ninyo. Tapos ngayon gusto nyo ibalik sa BICAM. Teka lang, sinabi nyo, pinag-usapan nga, tanggalin ngayon. Sisiksik nyo na naman bigla. Ayusin nyo muna. So ito yung MJ, yung proseso ng ating batas. Parang ding proseso ng ating budget. Para din yan sa paggawa ng batas ng BICAM is supposed to be a committee to reconcile the differences between the Senate and Congress. Opo. Ang punto naman ni Ligarda doon, dapat final na yan. And yung mga singit-singit, yung mga unappropriation na mga klase ng proyekto, kung mahalaga pala yan, yun yung sinabi niya, kung mahalaga pala yan, bakit hindi nyo sinama sa NEP? Yun yung mga napunto rin niya. And bago ba sa inyo po na mismong may isang kalihim ng isang ahensya ng gobyerno na nandun mismo sa BICAM at tuloy-tuloy yung pagpapaliwanag na kailangan maipasa itong ganitong klaseng kanilang pondo? Kong? Hindi, Edmar, kasi alam mo, katulad na nabanggit ko, ang tagal ng proseso ng batas ng budget deliberations sinasabit niya ng July after the President's SONA. Tapos magkakaroon ng mga hearings diyan, magkakaroon ng mga discussion. So, dapat itong mga pag-uusap na to, actually, yung pinopoint out Senator Loren, di ba, never na pag-usapan kasi sa plenaryo. Dapat nung natanggap ng Kongreso o ng Senado, nung lumabas sa budget nila, nandun na. Tapos doon i-reconcile anong diferensya natin. Hindi pwedeng nanggaling sa kung saan lang, tapos bigla kayong magdidebate na wala. In fact, nangyari yan sa akin ng Congressman Acodmar. Nakita ko yung final budget, na-question ko yun. Sabi ko, ano to? Ano to mga final recommendations ng BICAM? Kasi ina-approve naman ng Senado at Kongreso, pero parang hindi ko nakita na pag-usapan to, hindi na pagdebatehan to. Bakit biglang may ganitong mga pumapasok sa budget? So ito yung sinasabi at tama rin naman na ipagbawal na natin because the budget has to really be transparent. Alam mo, ang pinakamalagang trabaho ng Kongreso, particular ng House of Representatives, is the budget. At ang budget ay polisiya. Anong ibig sabihin, Admar MJ? Pagka ang budget mo, pinalabas mo yung preventive health sa DOH, diyan tayo maglagay ng pondo. Ibig sabihin, ang direksyon ng iyong departamento ay preventive health. Diba? Etong lumalabas na naman yung mga flood control na, farm to market roads. Ano batayan nun? Saan ang gagaling yun? Ngayon yung kay Secretary Vincent naging problema niya, mukhang irregular yun. Hindi dapat na gano'n. Kasi ang tagal, meron pa siyang Senado Di dapat sa Senado na isingit na niya para man lang kahit sa reconciliation sa BICAM, lumabas yung usapin. Kaso sabi nila, hindi puro maganda sa kwento ang lumalabas, no? Yung binabanggit nyo, Admar MJ, puro sila mismo nagre-report. Ito yung mangyayari. Maging dito sa flood control scandal investigation, ang Pangulo yung lumalabas, ito na yung nakasuhan, ito na yung ganito. Pero pansinin ninyo, pag-aralan ninyo, talagang yung kung ano lang kwentong gusto lang paniwalaan, yan din yung nangyayari sa budget natin ngayon. Opo, Kong, sa dami po ng issue, nalulunod tayo sa mga balita, no? Para nakakalimutan yata natin yung mga dapat mga issue na hindi makalimutan ng taong bayan. Tingin po ninyo, Kong Mike, makakalimutan kaya ng publiko yung public confession ni Senator Amy nakaraan? Yung kay Senator Amy, never yan makakalimutan ng taong bayan. And in fact, siguro MJ, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng iba't ibang lahi, no? Yung mga sa iba't ibang bansa. Kasi nabasa rin nila yan, nadinig nila yan. Kaya nga 'di ba sabi nga once and for all, para matahimik tong isyung to, magkaroon ng hair follicle test. Kasi hindi na to question ng personalan o yung bang issue na para bang tinatawag mong addict o bangag hindi Kasi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, lalo tigit sa ngayon, ay kailangan gumawa ng mga desisyon. Katulad dito sa West Philippine Sea.
Tayo ba ay papasok sa isang sitwasyon na magiging panganib sa ating mga kababayan? Papasok ba tayo sa isang gera? Magkakaroon ba tayo ng problema? Sa ngayon, bumagsak yung ating ekonomiya. Sa ngayon, 3.8% na. Sinasabi nga nila, nawawalan ng kumpiyansa hindi lamang ang mga foreign investors but maging local investors. So itong mga bagay na to, lalo tigit ng question ng kumpiyansa, kailangan mo ng isang liderato ng isang pangulo na alam mong pagtitiwalaan, na alam mong may kumpiyansa ka, na alam mong hindi madidelikado yung bansa mo at maiaayos niya. Sa ngayon, wala akong nakikitang ganyan. Isa sigurong hakbangin para mapatunayan ng Pangulo na huwag kayo problema, nasa tamang isip ako, hindi magulo ang utak ko dito. Gawin niyo yung hair follicle test. Ang dali lang naman nun. Di ba, kahit ako, kaya kong gawin yun. Pag sinabi mo mag-hair follicle, kaya kong gawin kaagad yun. Pero insignificant ako sa bansa. Wala akong ibig sabihin. Ang Pangulo, yan ang ating nagdadala. He is the Commander-in-Chief, siya ang Chief Executive, siya ang nagpapatakbo ng mga ahensya ng gobyerno, siya ay nagbibigay ng kumpiyansa sa ating mga kababayan, hindi lamang sa government institutions, sa military, sa police, sa mga negosyante. Kaya critical ang kumpiyansa sa ating Pangulo. Opo, pero iba ang response, Kong eh. Parang ayaw daw bigyan ng dignity yung mga hamon, katanungan. At saka nauna nilang sinagot, I think sometime in January this year, yung hamon sa kanya ni Attorney Vic Rodriguez, di ba? Hindi naman daw kasama sa public trust ang hair follicle test. Ba't daw siya magkakasa sa mga hamon na gano'n? Katulad ng MJ, binanggit ko, no? Yung public trust is very critical. Dahil nga dito sa problema natin sa West Philippine Sea. And then, of course, yung mga desisyon sa ekonomiya, desisyon sa pondo. Marami nga nagsasabi, kaya siguro nagkagulo-gulo tong bansa natin, lalo tigit dito sa flood control na talaga nagkaroon ng grabing dakawan sa pondo ng ating bansa, talagang dahil dito nga sa estado ng pag-iisip ng ating Pangulo. Pero alam mo, Admar MJ, may kwento ko sa inyo. Nung araw, naintindihan ko ang Pangulo in a sense. Kasi nung araw, nagkaroon ng panawagan sa amin noon. Bagong sekretaryo ko, that was 2002. Sabi nila noon, may adik na kabinete. Sabi, lahat kayo magpa-drug test. So, naisip ko, bakit ganun? Ba't kailangan ko magpa-drug test? Sinabi lang sa media, drug test, tapos parang guilty ka na, kailangan magpa-drug test. Ayoko talaga magpa-drug test. My exact statement was, parang pangit naman i-dignify. I didn't say it publicly, pero alam naman kasama kayo sa kabinete. Ang kaso nga lang, Admar MJ, nagulat ako. Lahat ng kasama ko sa kabinete, nagpa-drug test. Naku, sabi ko, baka mamaya ako maiwan, baka sabihin ako pa-addict. Kaya napilitan ako magpa-drug test. But you know, yung kwento ko na yan, hindi ako ang Pangulo Ito, ikaw ang Pangulo. At yung ang binanggit ko, maraming tension, regional tension na kinakaharap ka sa ngayon na pag maling desisyon lang ang gawin mo, kawawa ang taong bayan. Paano, for example, itong mga rally na lumalabas, no? Tuloy-tuloy yung mga rally, mga tao hindi huminto. Bigla nagsabi yung Pangulo, hindi, disperse nyo yan, pagbabarilin ninyo. Paano na lang yung mga ganon? So, itong mga bagay na to, even sa local tension natin, and questions on the economy, questions of economic policies, malaking bagay na kumpiyansa ka dun sa leader mo. Pagka medyo alam mong may problema, delikado. Mawawala ang kumpiyansa ng institusyon ng mga gobyerno at maging ng taong bayan. Opo, huli na lang, Kong. Ano sa tingin nyo ang magiging partisipasyon ng publiko sa panawagan po ng hair follicle test? Maaari bang may mga concerned citizens, mga concerned groups, organisasyon na magsagawa ng kampanya, magpa-hair follicle test para po maging kickstart? Kayo po, dati nahamon kayo sa magpa-drug test. Nauna yung mga kasama nyo sa gabinete, pero ngayon, baka mauna ang publiko. Kong Mike. Palagay ko, ako, wala akong problema dyan. Talagang kunya tayo, MJ, Admar, magpa-hair follicle test tayo lahat, no? Para lang sabihin, baka kung ano sinasabi ni MJ, ni Admar, at saka ni Mike, mga adik ata to. Di magpa-hair follicle test tayo para mapakita natin sa taong bayan na walang ganyan. Pero, siyempre, kahit na magpa-hair follicle test lahat ng mga kasama natin, maging sa Kongreso, sa Senado, magpa-hair follicle test sila,
Pag hindi naman ginawa at ayaw at talagang ilalabanan niya, wala tayong magagawa tungkol doon. Ang problema nga lang, yun ay hindi, ang desisyong yun ay hindi personal. Ang desisyon yun ay desisyon bilang Pangulo. Desisyon bilang leader ng bansa. Isang leader ng bansa na may malasakit sa kanyang mga kababayan, na naniniwala dapat ayusin niya ang kinabukasan. Kung yan ang nasa puso ng Pangulo at ito ang kanyang pag-iisip, hindi siya magdadalawang isip at kung di man siya guilty, na ito ay hair follicle test niyo ako, o itong resulta, o ito live, para makita ninyo. At mas maganda pa yun kaysa sa pag-aresto kay Diskaya, di ba? Mas maganda pa doon sa pag-aaresto doon sa mga DPWH officials. Pagka siya talaga, sinabit niya yung sarili sa hair follicle test at pwede siyang pumunta at sabihin niya sa mga taong nagsasabi noon na, ito, napahiya kayo, hindi totoo, tumahimik na kayo at magtulong-tulong tayo. Yan, ang dali niyang patahimikin lahat at sabihin niyang tumigil na kayo sa kakadakdak ninyo. Pero wala matagal na itong panawagan at hindi niya ginagawa. Dahil nga, yun nga, si Senator Amy na nagsalita at syempre, kapatid dyan, matagal silang nagsama, may katotohanan.